Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay isang crypto king. Yan ang nagnakaw ng 100 million pesos. Ayan, isang crypto king. Yan, paano kaya niya ninakaw ang napakalaking halaga na ito, 100 million pesos. Yan, pero mabuti na lamang at ayan po siya, nahuli. Kaya't kasi kawawa po talaga yung kanyang mga biktima. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, binansagan po siyang Crypto King dahil sa napakalaki yung kanyang ninakaw na amount ng pera. Ayan. At yung kanyang ginamit na pamamaraan po rito para magnakaw ay sa pamamagitan ng cryptocurrencies. Kaya po siya tinawag na Crypto King. Ayan, hari ng mga crypto. Ayan, siya po siya. Ayan po siya. Ayan, mukhang napakatalino. Yan, pero sayang at ginamit niya yung kanyang talino sa panloloko. Ayan, Manila, Philippines. A 20-year-old man, ayan, 20 years old pa siya, batang-bata, who allegedly stole at least 100 million pesos from his clients through a cryptocurrency scam was arrested in Parañaque City yesterday. Ayan, batang-bata tapos mukhang matalino nga. Sa tingin ko ay matalino po ito kasi hindi po niya magagawang lokohin yung kanyang mga clients ng ganito kalaking halaga. Yan, kung hindi siya talaga matalino. Yun nga lang at yung kanyang talino na ito ay sayang at ginagamit niya ito sa masamang paraan. Vance Joshua Tamayo, the self-proclaimed crypto king, and his companion Jerome Laris were arrested by operatives of the Criminal Investigation and Detection Group in front of a casino and entertainment complex along Asiana Avenue in Barangay Tambo at around 4:30 a.m. CIDG Director Major General Romeo Karamat Jr. said. Yan, yung sinabi ni Major General Romeo Karamat. Yan, Karamat Jr. Yan, at mabuti naman at nahuli siya. Yan, nandito pa siya sa harapan ng casino. Ayan, maglalaro siguro sila. Yan ay siguro baka ilalaro niya kaya yung kanyang uh, na-scam na 100 million. Yan, hindi natin alam pero ano kayang ginagawa niya diyan. Pero ayan, basta ang mas maganda rito ay nahuli na po siya. Kaya ayan, saludo po tayo sa ating kapulisan. Yan, ang CIDG Director. Nahuli na po nila ito, si Crypto King. Yan, binansagan nilang Crypto King para hindi na siya makapagbiktima pa ng iba. Yan, Karamat said in a text message that operatives of their National Capital Region Field Office conducted an entrapment operation against Tamayo based on the complaint of a businesswoman from Makati. Ayan, na biktima niya ang isang businesswoman. Ayan, mula sa Makati City. Acting on the complaint, policemen set up an entrapment operation against Tamayo in Makati on Tuesday around 8:35 p.m. But he and Laris escaped. Ayan, nakatakas po sila. Ayan, bakit naman? Ayan, mukhang medyo palyado ang kapulisan natin dito. Ayan, nag-set up sila ng entrapment pero nakatakas sila. Ayan. Or baka naman na talagang kung gaya ng sinabi ko kanina ay talagang matalino sila ay yan, baka kaya nakagawa sila ng paraan para makatakas. They were captured in a follow-up operation in Parañaque the following day. Ayan. Nung sumunod na araw ay dito na po sila nahuli. Ayan. Maski ganyan po talaga. Maski magaling silang tumakas, yan, magtago, darating din ang araw na sila ay mahuhuli. Ayan. Huwag po tayong gumawa ng masama dahil kahit na gumawa tayo ng masama at alam na sa tingin natin ay makakatago tayo dito, ay meron ding darating yung darating din yung araw na mahuhuli tayo. Yan, the CIDG in its probe said it
it discovered that Tamayo had been calling himself a cryptocurrency genius. Ayan, cryptocurrency genius. Yan po yung sinasabi ko kanina na genius daw siya. Ayan, genius to clients and promising high returns for their investments. Ayan. Dito siya magaling. Magaling po siyang manloko ng iba. Ayan. Na siya ay nagsasabi na kaya niyang palaguin ang kanilang investment. Ayan. Kaya magaling siyang manloko. Ayan. Magaling siyang mag-convince. Ayan, ng mga tao. Diyan po siya magaling. He convinced people to invest in him. He said he has a legitimate business, which is cryptocurrency. CIDG Legal Division Head Colonel Thomas Balmonte told reporters in an interview. Ayan, napakagaling po siguro niyang mag-convince ng mga tao. Ayan, kasi kung ako nga, yan, kung ako ay nagko-convince na rin, yan, nagre-recruit, yan, para ayan, may mga yung mga programs, yan, tulad ni yan, yung referrals, yung mga referrals lamang na mga programs ay napakahirap. Ayan, wala po akong nare-recruit. Ayan, maski isa, sobrang hirap na mag-convince. Yan, pero pagdating sa kanya ay parang mukhang napakadali. Ang dami niyang nabiktima. Ayan. Kaya sa tingin ko ay dito talaga siya magaling. Ayan. Magaling siya dito sa manloko ng iba. Ayan, or ma-convince yung iba. Kaya yan, Valmonte said Tamayo offered a monthly interest rate of 4.5% to investors. Ayan, laki po niyan, 4.5% na interest rate. Yan, sa kada buwan. At least 10 people who lost over 100 million pesos have come forward against Tamayo. One of these complaints is a woman who lost 11 million to the suspect. Ayan, yung isa po na complainant. Ay, yan, ganyan po kalaki yung kanyang pinasok dito. 11 million. Ayan, sobrang laki. Ayan, ano kaya ang ginawa ni Crypto King dito? Yan, batang-bata pa, 23 years old, ay nagawa niyang i-convince ang isang business, ito po yata yung businesswoman. Yan, siya yung businesswoman. Yan, paano kaya niya nagawa or kumbinsihin na mag-invest siya ng 11 million. Yan, sobrang laki. Balmonte said Tamayo would initially give a return on investment for several months but later stopped communicating with his clients. Ayan, tumigil po siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga clients. Ganyan po talaga ang mga scammer. Ayan, kapag umpisa ay maganda. Maganda yung kanilang ipapakita. Pero habang tumatagal ay bigla na lamang silang maglalaho na parang bula. Ganyan po talaga yung estilo ng mga scammers. Valmonte said they are verifying reports that Tamayo also victimized police officers. Ayan, meron din mga police officers. Kaya pala talagang hinuli talaga nila. Ayan, para maibalik man lang yung kanilang pera siguro. Tamayo and Laris are being held on charges of large-scale estafa. Ayan. Mabuti naman at nahuli sila para matigilan na yung kanilang panluloko sa pang-scam sa mga tao. Yan. Kasi yung pag hindi pa sila nahuli ay siguro lalaki pa yan. Lalaki pa at lalaki yung kanilang mga yung amount na kanilang yung kanilang mga ninanakaw. Yan. Sayang na sayang at yan, mukhang matalino nga siya, 23 years old. Yan. Napakagaling po niyang mag-convince at yan, ginamit niya lang sa masamang paraan. Yan, sana ay magbagong buhay na siya at gamitin niya na lamang yung kanyang kakayahan na ito. Yan, ang mag-convince. Yan, pero sa magandang paraan. Siguro ay pwede po siyang maging isang motivational speaker. Yan, yung mga ganitong tao na magagaling mag-convince ng mga tao ay pwede po silang maging motivational speaker. At ang motivational speaker ay malaki po yung bayad ng mga yan. Ayan, motivational speaker. Kasi kung pag talagang magsalita sila ay nakaka-convince yan. Meron pa yung mga motivational speaker na kung pag sila ay magsalita ay talagang yung mga may sakit ay talagang parang nabibigyan sila ng lakas na loob para sila ay magpagaling.
Ganyan po katindi yung mga motivational speaker. Pero yan, sa tingin ko dito, ayan, kay Tamayo na ito ay meron siyang kakayahan na ganyan, maging isang motivational speaker. Kasi napakagaling niyang mag-convince. Yun nga lang, ang hindi maganda rito ay ginagamit niya ito sa masamang paraan. Kaya ayan, kapag nakalaya siya ay sana nga ipanalangin na lamang natin na magbagong buhay siya at gamitin niya yung kanyang kakayahan na ito sa magandang paraan. At yan ang aking masasabi dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.